Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, pag-uusapan lang natin itong balita ng ABS-CBN. Ito naman si Mayor Isko Moreno. Okay, binalita ng ABS-CBN, may reklamo na naman siya at paulit-ulit na naman ito. So, bago ang lahat guys, before natin tatalakayin itong issue na ito, please, I'm begging you to like this video para kakalat ito sa mga BBM supporters, sa friends and family natin, okay? Very important talaga guys na mag-like tayo para mas-spread sa algorithm ng YouTube, okay? So, if you are wondering guys, bakit wala ako ngayon sa bahay namin, nandito ako sa bahay ng friend ko, natutulog na sila kasi fiesta dito. So, from time to time, nagre-relax din tayo minsan, no? So, while nag-relax tayo, nakita ko tong balita sa ABS-CBN at napa-vlog tayo ng ganitong oras na it's 2:22 AM in the morning. So, ito, mag-comment react tayo dito sa balitang ito, okay? Ito yung nasa balita sa ABS-CBN, okay? Ito raw, nangangamba si presidential contender Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na tuluyan ng hindi masingil ang 203 bilyong estate tax ng pamilya Marcos na hindi pa nababayaran. So, ayan na naman guys, itong si Mayor Isko, no, paulit-ulit na naman itong estate tax niya. Parang sawang-sawa na ako dito sa kanyang mga komento kay Bongbong Marcos dito sa estate tax, no? Walang katapusang reklamo niya sa estate tax, no? So, para sa akin, nangangamba raw siya. Ganyan ba siya ka-concern na nangangamba siya, o plastika na ang todong-todong Mayor Isko? Ay nako, Mayor Isko, ano ba talaga? Okay, 203 billion estate tax ng pamilya Marcos na hindi pa nababayaran. Yan, nangangamba siya dyan, okay? When in fact, hindi yan pwedeng madaliin ng korte. Hindi ganyan ka bilis na mag-decide ang korte kung magkano talaga ang babayaran ng mga pamilyang Marcos. Dahil sabi ni Bongbong Marcos, it's already pending kasi especially na ngayon ay election, medyo busy ang Pilipinas, no? So the tendency is alam ni Mayor Isko Moreno na hindi talaga madali yan, especially na itong kasong ito sa mga Marcoses ay matagal na. So hindi talaga dapat natin itong na minamadali. So dapat dito, no, talagang ang pamilyang Marcos kasi guys ay as of now they are still waiting for the court kung ano talaga ang mga desisyon ng korte, at kung hahatulan sila na magbayad sila ng ganun kalaki, willing naman silang magbayad. Pero hindi talaga clear kung magkano kasi marami pa yang mga investigation. So yung mga banat ni Mayor Isko parang pinapalabas niya na talagang may kasalanan ang mga Marcoses sa hindi pagbabayad. Parang nagmamadali si Mayor Isko. Pero the root of all this is that Mayor Isko, ipinalabas niya ito para siraan si Bongbong Marcos, para may tsansa pa na bumaliktad yung mga BBM supporters. Pero malabo na yan, Mayor Isko. Hindi na yan magbago ang isip ang mga BBM supporters, kasi nahahalata na kayo na paninira lang ang ginagawa nyo, di ba? Alam naman natin yung estate tax na yan
ay bakit ngayon lang kayo nagngak-ngak dyan na matagal naman yung nandyan na sa mga Marcoses, di ba? Hindi yan pwedeng madaliin ng korte. Okay, so ito'y sa second paragraph ng kanilang balita ay ito'y lalo na kung si Ferdinand Bongbong Marcos daw ay manalong pangulo sa halalan 2022. So Mayor Isko, ang sabi mo, kapag manalo raw si Bongbong Marcos ay malabo nang mababayaran ang 203 billion na sabi niyong estate tax. Sabi pa nga ni Amy Marcos, the sister of Bongbong Marcos, kapag mananalo si Bongbong Marcos ay hindi yan mabubura sa korte. Nandyan pa rin yung kaso na yan, di ba? Kasi ano yan sa tatay yan ni Bongbong Marcos, may Ferdinand Marcos, di ba? So ba't mo nasabi na hindi yan mababayaran? Nag-judge ka kaagad or paninira lang ang ginagawa mo, di ba? So ang sa akin lang, pag nasabi mong ito'y lalot kung si Ferdinand Bongbong Marcos ang mananalo, so are you telling us na talo ka na talaga? Kasi itong mga banat mo, you are assuming na mananalo na talaga si Bongbong Marcos. So are you accepting na kulelat ka na talaga sa survey? Kulelat ka na talagang manalo, di ba? So alam mo, Mayor Isko, sa pagbanat mo dito, no, na ibinalita sa ABS-CBN, mas lalong hindi maniniwala ang mga tao sa inyo dahil nagiging desperado ka na sa mga ginagawa mo. Okay? Idol ka namin bilang artista noon. Idol ka namin sa pagiging mayor mo sa Maynila kasi ang dami mong nagawa. Pero sa pagiging pagka-presidente mo, sa pagtakbo mo, parang para sa akin, mag-concentrate ka na lang sa mga plataforma mo. Huwag ka na lang manira ng iba. You are running for yourself, to promote yourself, not to promote Bongbong Marcos. Kasi pag siniraan mo si Bongbong Marcos sa kanyang mga issues, mas lalo mong prino-promote si Bongbong Marcos dyan. Okay? So try to think wisely. Alam ko namang ikaw ay may attitude ka na medyo hindi ka naman bobo, hindi ka naman kagaya ng ibang mga kandidato dyan. I know you have a common sense. Sana naman ma-realize mo, Mayor Isko, na hindi sa lahat ng bagay ay nadadala sa mga paninira. Dahil pag ganyan lagi ang style mo, wala nang maniniwala sa mga sinasabi mo. Especially na ang dami ng sumuporta kay BBM. Instead na sila ay may tsansa pang mabaliktad na pupunta sila sa boto mo, hindi na. Kasi may nagtanim na sila ng galit sa mga interview mong kagaya nitong sa ABS-CBN. Okay? Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Mayor Isko. This is a commentary. This is my own reaction as a citizen of this Philippines, na kaming mga ordinaryong Pilipino ay marunong din kaming mag-isip. Okay? Wala na kayong magagawa kung kaming mga 61% or 62% of the Filipinos will vote BBM. Wala ka nang magawa dyan. The only thing that you should do is to promote yourself, your platform. Yun lang sana ang ginagawa mo, hindi na yung mga paninira, kasi wala, it will not do good on your campaign. It will just plant hatred from your opponents. Okay?
Yun lang, Mayor Isko. Okay? Dito sa news ng ABS-CBN. Yun lang. Nag-react lang tayo dyan. So, guys, wag po tayong sa mga Donmar TV na mga audience, sa mga subscribers ko. Alam ko naman yung subscribers ko dito ay lahat mga BBM supporters, di ba? So, I am telling you na wag po tayong magpadala sa mga ganitong style ng mga politiko, kasi propaganda at paninira lamang para sa kanilang sariling interest. Okay? So ingat-ingat po tayo sa May 9. Let's be loyal to the upcoming President Bongbong Marcos. Okay? So guys, I'm begging you to like this video para kakalat ito sa algorithm ng YouTube at para marami ang mabigyang impormasyon tungkol dito, na hindi tayo magpadala sa mga paninira ng mga politikong matawag itong paninira kasi ba't mo naman i-open up yung estate tax na meron namang korteng dyan, di ba? Solve ng isyong estate tax. Hindi na dapat yan i-brought up, i-open up sa mga media dahil matagal na yan matagal na yung pinag-usapan, di ba? Alam ng mga korte niyan. So matatawag ng paninira. So like this video para share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at friends and our friends and families. Okay? So please subscribe to my YouTube channel, Donmar TV. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang. Have a great day. Hope na sa mabuting kalagayan kayo. At ako naman dito ay uuwi pa ako bukas. Hopefully makarating tayo sa bahay at maka-vlog tayo sa room studio ko bukas. So kita-kita po tayo sa next video, and pwede nyong makita yung mga videos ko, yung previous videos. Marami kayong mapupulot na mga impormasyon tungkol sa mga politiko, especially sa mga kalaban ni BBM na ipinagtanggol natin si BBM. Okay? So share this video guys, like, and always subscribe to my channel sa mga bagong nanood dito. Okay? So God bless everyone and have a blessed day for tomorrow. Okay? So bye bye.